So ngayong umaga, ang topic po natin ay pinamagatan ko pong maging tapat sapagkat ang Diyos ay tapat. Yan. Ang sabi dito sa 2 Timothy. Yan. 2 Timothy. Okay, sabi po dyan, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Sabi po dito, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Kaya yung topic po natin ay maging tapat sapagkat ang Diyos ay tapat. So, napakahalaga na may lagay sa puso natin na ang Diyos po natin ay tapat. Kaya lagi pong buhay pa po yung lingkod ng Diyos, si Proseso Marcelo, lagi nating napapakinggan bago po siya magtapos. Sabi niya, sa taong tapat, ang Diyos ay laging sapat. Kaya ang dapat lamang po natin gawin, magtapat po tayo sa Diyos. Maging tapat po tayo sa Diyos. At ang Diyos nga po, sabi po ng Bible, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat. Kasi ang Diyos hindi po siya kagaya ng tao. Yung tao po kasi ngayon, oo, bukas hindi na. Di ba? O kaya yung tao nangako na, sige, bukas, kaya sa Lunes. Hindi ko alam kung ilang Lunes. Pangako ng tao, di ba? Ganon. Pero yung Diyos, hindi po siya ganon. Kapag sinabi niya, ito'y kanyang ginagawa, kapag ipinangako niya, ito ay kanyang pinutupad. Kaya nasabi nga po niya dito, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay mananatiling tapat pa rin. Ibig sabihin, siya ay mananatiling pa rin tapat, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Yung po yung Diyos, hindi niya kayang itakwil yung kanyang sarili. Tayo po kasi bilang tao, kuminsan, kaya natin itakwil ito eh. Yung po bang tinatalikuran po ng tao yung kanyang sinabi. Diba? Ganun po yung tao. Ay, hindi ko naman yung sinabi yan. Ay, wala akong pangakong ganyan. Yung tao, ganun po siya, diba? Bilang tao. Pero yung Diyos, hindi. Hindi niya kayang itakwil yung kanyang sarili. Kapag sinabi niya, 100% gagawin niya. Kapag ipinangako niya, ito po ay tutuparin niya sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya sa buhay po natin, napakahalaga na ito po ay may lagay sa puso natin upang manatili po tayong tapat sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Kaya sabi ko nga po nung last Sunday, ang pangako ng Diyos ay laging oo. Hindi po niya sinasabi na hindi. Laging oo. Kasi tapat po siya sa kanyang mga salita. Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Bagamat tayo, kuminsan, bilang mga tao, ay hindi po tayo nagiging tapat sa Diyos. So, una po natin gustong makita po ng buhay ng bawat isa na tayo po ay, kung paano po tayo magiging tapat sa Diyos, una, maging tapat po tayo sa Diyos sa pamamagitan po ng pananampalataya. Napakahalaga bilang isang tao na sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, maging tapat po tayo sa pananampalataya sa Kanya. At sa Bible, may mga halimbawa po dyan na makikita natin. Si Apostol Pablo, pansinin natin sa book of Timothy, 2 Timothy, sabi po dyan ni Apostol Pablo, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ngayon, sa akin ang ng gantimpala sa mga nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom na siya magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. So, pakita natin dyan, yung binanggit ni Apostol Pablo, kung paano po siya naging tapat sa kanyang buhay pananampalataya. Doon sa verse
7, pakibalik ko nga. Sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili ako tapat sa pananampalataya. So, alam niyo po ba, kung titignan natin yung kwento ni Apostol Pablo, madaming pagsubok, madaming pag-uusig, madaming sitwasyon na sabi nga po niya, halos mamatay na siya. Magutom. Ibig sabihin, dumanas po ng mga kapahamakan sa kanya pong buhay. Subalit sa kanyang buhay, sabi niya, nanatili po siyang tapat sa kanyang buhay pananampalataya. Lahat po ng tao kasi na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, bahagi po yung salitang pagsubok, pag-uusig, pagkakasakit, kumisan yung kawalan, dumadaan tayo ng mga matitinding problema. Subalit sabi nga natin, dapat manatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa Diyos. Kasi bahagi ng buhay natin yan eh. Walang taong hindi dumadaan ng pagsubok ng buhay. Iba-iba lang po yung pagsubok na dinadaanan po ng isang tao. Maging sa mga kawalan ng buhay, kumisa dumadaan po tayong lahat dyan. Kahit yung mayaman, kahit yung mahirap, dumarating din po sa salitang kawalan. Kaya nga po may nababalita kayo. Bakit? Nagpakamatay yung tao na yun. Di ba napakayaman niya? Kasi dumating din po siya sa panahon ng kawalan ng pag-asa ng buhay. Hindi lahat ng tao na sa tingin mo mayaman, talagang nandun po yung katatagan, kasiglahan ng kanyang buhay. May mga tao din po na hindi po nila nakakayanan yung ganun sitwasyon ng kanilang buhay. Ang mahalaga lamang po doon, sabi po natin, maging tapat po tayo sa Diyos sa pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay tapat din sa Kanyang mga salita at mga pangako sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po ng mga lingkod ng Diyos, nung po sila nabuhay dito, sabi niya, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod, dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunod. Bakit? Kasi kasama po natin ang Diyos. So, yun po yung buhay natin bilang mga mananampalataya ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, huwag po tayong mawawalan po ng pag-asa sa Diyos. Kundi sabi nga, maging tapat po tayo sa pananampalataya sa Kanya. Isang ibinigay ko na halimbawa po dyan sa Bible, nung nabuhay dito yung mga lingkod ng Diyos, di ba? Sila, kukwento ko na lang, sila Sadrach, sila Meshach, and Abednego. Makita natin, sila ay dumaan po sa apoy. Subalit, hindi po sila hinayaan ng Diyos. Kasi ang sitwasyon po nila noon, kinakailangan po nilang sumamba doon sa imahe na ipinagawa po ni Nabucodonosor. Kapag tumugtog yung tugtugin, kinakailangan sumamba sila doon, lumukod sila doon. Dahil itong mga lingkod ng Diyos na to, dahil naunawaan po nila yung tamang pagsamba sa Diyos, hindi sila sumamba. Sabi po nila, kahit na masunod kami, kahit na hindi kami ingatan ng Diyos doon sa pugon, hindi pa rin kami tatalikod sa aming pananampalataya sa Diyos. Kaya makita natin, hindi naman po sila pinabayaan ng Diyos, di ba? Hindi sila nasunod. Kahit na isang pinakamaliit na balahibo ng kanilang buhok o katawan, wala man pong nasunod. At ang maganda doon, ang sabi ng Bible, si Nabucodonosor ay kumilala sa Diyos. At mula din po doon, itinaas yung kalagayan po ng mga lingkod po ng Diyos na to. So sa buhay po natin, kung minsan may mga pagkakataon, tayuan po natin yung ating buhay pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Kasi paano po maniniwala yung mga hindi nakakaunawa, kung tayo mismo na nakakaunawa at nakakaalam ng tama, hindi po tayo tumatayo sa pananampalataya sa Diyos. At alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ang daming mga nagbabahagi ng salita ng Diyos na taliwas na po sa salita ng Diyos. May nag-viral nga po na isang, isa pong pastor, sabi po nila, at nangangaral na salita ng Diyos. Kaya lang, ang ibinabahagi niya, iba yung Diyos noon
Saka iba yung Diyos ng Old Testament, iba yung Diyos ng New Testament. So sabi ko, iba na to. So madami din pong naniniwala sa kanya kasi may mga po siyang binasa sa Bible. Na ang Diyos noon ay papagsik, ang Diyos noon ay ganito, pero ang Diyos ng New Testament, mabait. Yung bang ganon, nadadaya po niya yung mga tao, pero yung Diyos, isa lang. Siya po yung lumikha ng langit at ng lupa, yung ating Diyos Ama. Pangalawa, meron po tayong Diyos Anak na walang iba, kundi po yung ating Panginoong Jesus. At pangatlo, yung Diyos Espiritu Santo. Hindi po apat. Yung iba nga po ginagawa, 5, 6, di ba? So tayo tatlo sa isang Diyos. Amen! Dapat malinaw po yun. Nasabi nga, sambahin natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya sila Sadrach, Meshach, and Abednego, nanindigan sila dahil kilala nila yung Diyos na kanilang sinasamba. Hindi sila natakot. Maging si Daniel, nung kanyang kapanahunan. Bagamat, ang sabi po kay Daniel, nung panahon po na yon, bawal ang mananalangin. So, si Daniel, dahil nandun po yung puso niya na talagang manalangin sa Diyos pagkagising niya sa umaga, bago siya matulog, ginawa pa rin po niya ito. Pinanindigan po niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. At nung nga po siya ay ihulog sa bunganga po ng mga leon, hindi po siya kinagat ng mga leon. Bakit? Kasi si Daniel, nananalangin po siya. So sa buhay natin, alam niyo po ba, upang hindi tayo makagat ng leon, lagi po tayo mananalangin. Ibig sabihin, yung pandaraya ni Satanas sa buhay po natin, kung bakit po tayo nadadaya kung minsan hindi tayo nananalangin. Di ba mismo yung Panginoon Jesus nung nabuhay siya dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi niya, magsipanalangin kayo upang huwag kayong madaig ng tukso. So si Daniel, mapanalanginin, kaya hindi po siya nadaya. O mula din po doon, hindi siya kinagat po ng leon. So, napakahalaga, bilang isang mananampalataya ng Diyos, tayuan po natin yung ating pananampalataya. Amen! Amen. Maging tapat po tayo sa pananampalataya. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, ang daming mga taong hindi alam yung katotohanan. Kaya tayo po mga taong nakakaalam ng katotohanan, panindigan po natin o tayuan po natin yung ating buhay pananampalataya sa Panginoon. At lalo na po yung mga nagaganap po sa ibang bansa, sabi nga po natin, naaawa po tayo sa kanila kasi iba po yung kanila kinikilalang Diyos. Lalo na po sa China, di ba? Kung titingnan natin yung kapahamakan na naganap sa kanilang buhay, hindi na po gawa ng tao yun eh. Gawa na po talaga ng kalikasan at yun po ay kapahintulutan po ng Diyos upang yung China ay talagang maghanap at kumilala sa Diyos. Kaya napakapaalad po natin. At kung titingnan din po natin yung bansang Israel, bakit ginigiraw sila ng mga Middle East, pinagtutulong-tulungan sila, bakit hindi sila natatalo? Kasi pinagtatanggol po sila ng Diyos. Kaya kapag yung Diyos ang kasama mo sa buhay mo, tiyak, nandun po yung tagumpay. Amen! Kaya si Sadrach, Meshach, and Abednego sa si Daniel, hindi po sila natakot. Maging si Apostol Pablo, nanindigan po siya talaga sa kanyang buhay, pananampalataya. Maging sa kung saan man po tayo nandoon, tayuan po natin yung ating pananampalataya. Kung tayo man po yung nasa opisina, nasa eskwelahan, o ano man po yung ating paghahanap buhay, manindigan po tayo bilang isang mananampalataya ng Diyos. Tayuan po natin na tayo po ay mga mananampalataya po ng Diyos. Pangalawa, maging tapat po tayo sa ating pagsunod. Sa aklat po ng Matthew chapter 5 verse 10, sabi po dyan, pinagpala ang mga inuusik ng dahil sa kanilang pagsunod. Sabi po dito, pinagpala ang mga inuusik ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Nalulugod po ang Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanya. At naniniwala tayo habang sinusunod natin ang Diyos, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, kasunod din po nito yung mga pangako ng
Diyos. May magandang kwento po dyan, medyo mahaba lang at alam niyo po yung kwento, yung kasaysayan po ni Abraham. Ang sabi po dyan sa Genesis 22 verse 1, mahaba lang. Pero basahin po natin para mas maganda natin makita. Pagkalipas na nilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon ng Manila. Niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang-maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy at nagagamitin panggatong sa handog na susunugin. Nihanda niya ang asno at umalis na kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanila. Na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na niya ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy at ang panggatong. Dala naman nila ang apoy at patalim. Magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama, Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyaon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac. Matapos gapusin, hindi po yung sitwasyon. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh. At mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod. Sabi dito, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham, inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na yon ay tinawag ni Abraham, si Yahweh ang nagkakaloob at hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sandami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beer-Seba. So makita natin dito yung pangako ng Diyos. Sabi niya, pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ang buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking mga utos. So makita natin yung blessing ng pagsunod ni Abraham. Hindi lamang po si Abraham ang pinagpala ng Diyos, kundi ang sabi dito, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig. So dumaloy po yung masaganang pagpapala ng Diyos.
kung ito i-apply natin sa ating kapanahunan ngayon, sa buhay natin kapag tayo sumunod sa Diyos, hindi lamang po tayo yung pagpapalay ng Diyos, pati yung ating buong sambahayan ay patuloy na pagpapalay ng Diyos. Amen! Amen. Kaya sabi ko nga, maging matapat po tayo sa pagsunod sa Diyos. Bagamat ang pagsunod sa Diyos, hindi siya gano'ng kasimple. May talagang desisyon. Di ba, kung minsan may mga pagkakataon tayo na tayo mismo nagdadalawang isip. Dadalo kaya ako sa gawain ng Diyos o hindi? Doon pa lang, may ano na yun eh. May ano na po yun, may challenge na. Kapag dumalo ka sa gawain ng Diyos, ano yung pangako sa iyo ng Diyos? Sabi niya, kapag inuna mo yung Panginoon at ang kanyang kalooban at ang lahat ng bagay na kailangan mo ay kayang idagdag sa iyo. Nandun po yung additional blessing. Nakakalungkot lamang po kasi kung minsan bilang mga mananampalataya ng Diyos, pinagpapalit natin yung ating pagdalo sa gawain ng Diyos. Hindi natin alam na ito po yung unang susi na sinabi ng Bible, yung Panginoon Diyos mismo nagpahinga. At nung nagpahinga sa ikapitong araw, at ang sabi po doon, ito'y kanyang pinagpala. Kaya, yung araw ng pamamahinga, yung ating pagdalo sa gawain ng Diyos, ito po ay pinagpala po ng Diyos. At lahat ng dumadalo sa gawain ng Diyos, pinagpapala po ng Diyos. At yung pagpapala ng Diyos, hindi lamang po sa isang bahagi ng buhay ng isang tao. Nandiyan po yung pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, pagpapalang pinansyal, at pagpapalang material. Nandiyan po yung pagpapala ng Diyos sa buhay po natin. Kasi yung iba, ang pananaw lamang po nila pagpapala, pinansyal. Hindi po. Pinakamahalaga pagpapala sa buhay po ng isang tao, yung salitang spiritual. Yung sumigla po tayo, lumago tayo, lumakas tayo sa ating buhay, pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pangalawa, sabi pa rin po dyan, ni King David, si King David naman, kanina si Abraham, pasinin po natin si King David sa Awit 128. Sabi po niya dyan, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisi sumunod sa kanyang utos. Nandun po yung naisin, talaga nandun po yung pagnanasa niya na sumunod sa Diyos. Sabi niya, kakainin niya ang bunga ng kanyang mga pinaghirapan, ang tao ito'y maligaya, maunlad ang pamumuhay sa tahanan ng asawa't parang ubas na mabunga at bagong tanim na ulibo sa may hapag ang anak niya. Ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalay. Sabi na dito sa 4, ang sino man kung si Yahweh buong puso, kinakailangan sa pagsunod po pala natin nandun po yung buong puso. Amen! Kasi may ibang pagsunod yung tao dahil kailangan. Pangalawa, napipilitan. Pangatlo, yung buong pusong pagsunod. Amen! So, kinakailangan buong pusong pagsunod. Kasi sabi niya, ang sino man kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalay. Kapag yung Diyos nalugod sa buhay natin, walang dahilan hindi po tayo papalain ng Diyos. Yun nga pong buhay ng ating Panginoong Yesus na ibigay niya, di ba? Gano'n pa kaya na hindi niya kayang ibigay yung lahat ng bagay na atin po mga pangangailangan. I-ayos lamang po natin yung ating pagsunod. Maging tapat po tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Amen! Sabi nga una, maging tapat po tayo sa pananampalataya, maging tapat po tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. So, pangatlo, maging tapat po tayo sa mga bagay. Maging tapat sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin. Yan. Maging tapat sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin. Naniniwala po ba tayo na lahat ng biyaya na nasa iyo, nasa akin ay pinagkatiwala lamang po sa atin ng Diyos?
Sapagkat mismo si Apostol Pablo, sabi niya, nung tayo ay silang dito sa ibabaw ng lupa ay hubad ang buhay ng bawat isa. Wala tayong dala. Nung tayo ay lumabas sa bahay bata ng ating magulang, wala tayong dala. At kung ano yung nasa iyo ngayon, yan po ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Amen. Amen. Kung may katalinuhan ka, biyaya ng Diyos yan. Kung may kayamanan ka, biyaya sa iyo ng Diyos yan. Kung may sasakyan ka, pinagkatiwala lamang sa iyo ng Diyos yan. Kung may malaki kang bahay o maliit na bahay, ipinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. Wala tayong lahat. Kasi dahil pinagkatiwala lamang po yan sa atin ng Diyos, kapag namatay ka, wala ka namang madadala. Iiwanan mo yung bahay mo, iiwanan mo yung sasakyan mo, iiwanan mo yung diploma mo. O ano po yung mga bagay na na-achieve natin dito sa ibabaw ng lupa. Sabi niya, hubad tayo lumabas sa bahay bata ng ating magulang, hubad din tayo babalik sa ating Panginoon. Kaya kung ano yung nasa iyo ngayon, ipinagkatiwala lamang po sa iyo natin. Diyos, hindi po sa atin yan. Sa Diyos po yan na nagkatiwala lamang sa buhay natin. Kaya ang maganda po doon ay maging tapat sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi ang Diyos po natin ay tapat. So dapat maging tapat po tayo sa Diyos sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tingnan po natin yung 2 Corinthians 9. Yan. Po dyan, ang Diyos na nagbibigay. Sabihin po dito, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa na nag-uumapaw ng pagpapasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat, ang siya magpapatunay na matapat ninyong, sabi po dito, matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Kaya, buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na walang kapantay. So sabi dito ni Apostol Pablo, ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Sabi nga, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim, tinapay na makakain, ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi, magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ibig sabihin, lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Hindi po tayo yung gumagawa, kundi ang Diyos po ang gumagawa. Siya po yung nagbibigay ng binhi, itatanim, tinapay na makakain, sabi nga, at magpapalago nito upang magbunga ng sagana. Ang Diyos pa rin po yun. Kung minsan kasi ang pananaw ng tao, kaya niyang pagandahin, pabungahin, sabi nga, maging maganda, hindi po. Diyos pa rin po yun. Kung di ka bigyan ng Diyos ng magandang panahon, magandang araw, sabi nga, magandang kalakasan, hindi mo kaya gawin po yung lahat ng bagay. Kaya lahat ng bagay galing po sa Diyos. Amen! Amen. Wala po tayo. Kaya kung minsan may mga tao na sa sobrang galing, walang nangyari. Wala pa rin eh. Ginamit ko na natin ng diskarte ko. Alam ko. Bakit ikaw wala? Kaya kapag yung Diyos ang pumilos, matutuwa ka na lang. Sasabihin mo na lang, Lord, thank you. Lord, thank you. Kasi nakita mo yung Diyos ang pumilos eh. Yung pagka ikaw yung pumilos, pagod na pagod ka, hirap na hirap ka. Tapos pagdating sa dulo, wala pa rin, di ba? Kaya napakaganda na makita natin na ang Diyos ang lahat ng bagay, sa lahat ng bagay, siya po yung gumagawa.
At may layunin po yung Diyos kung bakit po tayo pinagpapala. Ang sabi dito sa mga sumunod na talata, balik ko po yung 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Amen. Kapag tayo daw po ay pinagpapala ng Diyos, tayo daw po ay maging channel of blessing. Hindi po sa atin, kundi maging daluyan po tayo ng biyaya. Hindi, ay, kanak, sa akin to, hindi. Hindi sa iyo yan. Pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. Dapat maging channel ka ng pagpapala. Sabi na dito, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang sabi po dito, upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. Di ba? Kapag yung tao natutulungan mo, ay Lord, thank you. Di ba nagpapasalamat sila sa Diyos? Kahit ano lang, maliit na bagay, kapag naging channel of blessing ka, yung tao magpapasalamat, Lord, salamat. Kaya kung tayo pa po ay pinagpapala, wag po natin itong sarilinin, kundi i-share po natin yung mga biyaya po na yan. Amen! Kasi kapag namatay naman po tayo, wala naman po tayong madadala eh. Ang maganda, naging channel of blessing po tayo. Lalo na, may channel of blessing ka una sa pamilya mo, sa mga tao na malapit sa iyo, sa mga tao na nangangailangan. Di ba napakalaking bagay po doon? Alam niyo po ba, yun po yung hindi kayang bayaran po ng salapi. Yung tulong mo. Kahit na napakalit na bagay, hindi kayang bayaran po ng salapi. Kasi nakapagpasalamat po siya sa Diyos. Yun po yung magandang maging po natin, mindset. Alam niyo po yung isang pinotahan po namin nung kailan ba yun? Punta kami ng Florida, attend po kami ng meeting. Yung mga kapatid po nating mga Koreano, ang mindset po nila ay sabi nila, hindi namin kayang evangelize yung Pilipinas. Kasi una, iba yung salita nila. Pangalawa, wala kaming panahon na evangelize yung bansang Pilipinas. So dahil may kabigata silang gano'n, ang ginawa nila, bumili sila ng lote, malaki. Nagtayo sila ng building. At ano nila, kung sino po yung mga lingkod ng Diyos o may mga puso na paggamit sa Panginoon, sila po yung mag-handle. Bagamat sabi ko nga, may gastos, pero hindi siya ganun kamahal. Kasi, libre na yung pirahan mo, 500 in 24 hours, nandun yung pagkain, naka-aircon ka, tapos yung mga picture ninyo talagang Korean, yun po yung nila, pasanin nila. Na bagamat hindi nila kaya mag-evangelize sa Pilipinas, pero ang ginamit po nila, yung financial nila, upang yung mga tao na may kakayahang mag-evangelize sa bansang Pilipinas, ay matulungan po nila. Sinishare po nila yung kanilang biyaya. Hindi dahil pinagpala sila ng Diyos, sila lang yung pinagpala. Kundi ang pananaw nila, maging channel of blessing po sila. So, sa buhay din po natin, kahit sa maliit na bagay, sa malaking bagay, maging channel of blessing po tayo. At ako'y naniniwala na habang tayo ay ginagamit na daluyan ng Diyos ng biyaya, lalo po tayong pagpapalain pa ng Diyos. Amen! Amen! Yan po yung paborito po nating talata, di ba? Sabi po doon sa Lucas. Sabi po dyan, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magkakatiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang kayamanan? So sabi dito, ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay, pagkakatiwala ng Diyos sa malaking bagay. Maging tapat po tayo sa Diyos pagdating sa mga bagay na blessing. Amen? Yeah.
Kasi alam niyo po ba, hindi naman po gusto ng Diyos na alisin sa atin yung biyaya eh. Ang gusto lang ma-develop sa atin ng Diyos yung salitang hatapan. Magtapat po tayo. Pinagpala ka sa maliit na bagay, maging matapat ka doon. Kapag habang naging matapat ka sa Diyos, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Kung minsan po kasi sa maliit pa lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Paano pa tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay? Amen. Yamang tayo kung minsan, nananalangin tayo ng malalaking bagay, Lord, pagpalain mo po ako ng ganito. Anak, sa maliit pa lang, nagdadaya ka na. Paano kita pagpapalain doon sa malaking bagay? Baka masyado ka maging madaya. Di ba? Kasi sabi dito ng Bible, kaya't kung hindi kayo mapagkakatiwala, ano po ba yung binigit pa rin? Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ayaw po ng Diyos na mabuhay tayo sa ganung sitwasyon. Kaya kung minsan, hindi tayo mapagpala ng Diyos sa malalaking bagay. Dapat sa maliit pa lang, maging mabuti na tayo pinagkatiwalaan po ng Diyos. Amen! Kasi yun po yung ano sa atin yun po yung nabigatan sa buhay natin. Hindi po masama po yung kayamanan. Gusto nga po ng Diyos, sumagana po tayong lahat. Kaya lang kung minsan yung tao, kapag dumarating yung salitang kayamanan, nagiging ano na po niya sa kanyang buhay, yung pagmamahal po niya doon sa kayamanan. Kaya binagit ng Bible, sabi nga doon, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat. Hindi naman po inuna yung salapi Ang inuna po doon yung pag-ibig sa salapi. Kung ang sinabi ng Bible, kung ang sinabi po doon ang pagmamahal sa kayamanan, hindi po siya masama. Pero sabi, ibig sabihin, huwag mong mahalin po yung kayamanan. Kundi yung kayamanan ang maging dahilan po ito para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Madaming mga tao dahil sa pagmamahal sa kayamanan, nalayo yung buhay po nila sa Diyos. At ang malungkot noon, nasadla sa matinding paghihirap ng kalooban. Sabi po yan ni Apostol Pablo. Kasi minahal po nila yung kayamanan. At mismo yung Panginoon Jesus nagsabi siya, hindi kayo pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Ibigin ang isa, kamumuhian mo yung isa. Hindi kayo pwede maglingkod ng sabay sa Diyos o sa kayamanan. Dapat ang Diyos talaga, siya po yung Diyos. Pangalawa lamang po yung kayamanan. Kasi kung minsan yung tao, ginagawa Diyos-Diyosan yung kayamanan, at kung minsan nakakalimutan na po yung Diyos na nagbibigay ng kayamanan. Amen. Maliwanag po ba? Yeah. Sabi nga, maging mabuti tayong maging matapat po tayong pinagkatiwala ng Diyos sa lahat ng bagay sa ating po mga buhay. Kasi kung mapagkakatiwala ka sa maliit na bagay, kaya kapagkatiwalaan niyo sa malaking bagay. Kaya makita natin yung iba, biglang, hayaman na, bakit nga biglang bumagsak? Kasi hindi na sila naging mabuting katiwala. At sa aklat ng Kawikaan, sabi po dyan, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang pikog na mga kamay. Ang tao matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, sa buhay po natin, ugalingin po natin yung mapagbigay. Amen. Kasi sabi niya, ang tao pagbigay ay lalong yumayaman. Gusto po ba namin yumaman? Magbigay po tayo. Mapagbigay po tayo. Alam niyo po ba, kapag madami kang itinanim, madami kang aanihin. Tama po ba yun? Sa sistema po ng mundo, kapag marami kang itinanim, madami kang aanihin. Pagka konti lang itinanim mo, konti lang yung aanihin mo. Eh sabi niya dito, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, ito yung malungkot. Naghihirap ang pikom na mga kamay. Kasi kaya wala kang itinatanim eh. Kaya wala pong tutubo at wala pong pagpapalain ng Diyos sa buhay natin.
At ang tao matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Kaya makita natin dyan, napakahalaga na makita natin yung bahagi natin sa gawain po ng Diyos o maging sa ating pong pamumuhay bilang isang mananampalataya po ng Diyos. Kaya napakahalaga na makita po natin ito. Nasabi nga, maging tapat sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi po sa atin yan. Hindi tayo mabigatan. Huwag natin isipin sa atin. Kasi kapag inisip mong sa'yo yan, mabibigatan ka talaga. Hindi mo kayang ibigay. Pero kapag ang nasa isip mo, hindi sa akin ito, ipinagkatiwala lamang ito sa akin ng Diyos, kaya po nating ibigay o kaya po nating bitawan bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos. At pang-apat, maging tapat sa pamumuhay. Kasi po dyan, napakalaga na maging tapat po tayo sa ating pamumuhay. Kasi buhay po natin ito eh. At napakaganda na maging tapat po tayo sa ating pamumuhay. So tingnan po natin yung talata sa aklat ng Corinthians. Sabi po dito ni Apostol Pablo, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Sabi niya, hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. So sabi nga, ipinapaunawa sa atin yung mga salita ng Diyos upang sabi nga, ang nais po natin ay maakay kayo sa maayos na pamumuhay. Gusto ng Diyos kasi maging maayos yung buhay natin eh. Amen. Ayaw po ng Diyos na yung buhay po natin ay maging magulo. O sabi nga, wala pong tamang direksyon ang buhay po natin. Kundi ang nais po ng Diyos, maging maayos yung ating pamumuhay. Kaya nga po nandyan yung salita ng Diyos na aakay sa atin, gagabay sa atin, magpapala sa atin upang masunod natin at magawa natin yung kalooban po ng Diyos. Kumbaga sa ito po yung ating gabay sa buhay natin yung salita ng Diyos. Hindi tayo hinihigpitan, kundi ginagabayan lamang po tayo upang makalakad tayo at makapamuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa buhay natin, upang patuloy na maging maayos yung takbo ng ating buhay, binanggit pa rin dyan ni Apostol Pablo sa Efeso 4:22. Sabi niya dyan, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So sabi nga, bilang mga mananampalataya ng Diyos, upang maging maayos yung ating pamumuhay, iwanan ninyo yung dati ninyong pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. So yung pong dating buhay natin, iwanan po natin. Amen. Na alam natin na hindi tama at mabuti at hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sabi ko nga, salamat sa Diyos dahil yung ating mga pananalita ay naituwid na. Amen. Hindi na tayo nagsasalita ng VIP. Sabi nga po ng isang preacher, bakit ko sasabihin yun? Hindi naman ganun yung magulang. Di ba? Kapag nanungayaw po yung tao, kasama po yung magulang, ganun ba yung ugali ng nanay niya, kaya niya sinasabi yung mga salita na yun? Hindi naman, di ba? Kaya hindi mo dapat sinasabi yung panunungayaw na yun. Nakasama yung magulang mo. So, sa buhay po natin, napakahalaga na iwala po natin yung mga dati nating buhay na alam natin hindi tama at hindi mabuti at hindi makakabuti sa buhay natin. Halimbawa, sabi ko nga, yung nausok ko kayo, yung Marites. Huwag na po natin, huwag na po tayo mag-Marites. Amen.
Pwede po tayo magmarites, kaya lang si Christ yung ating share. Amen po ba daw? Yung salita po ng Panginoon. Kumisa po kasi yung tao, kaya po naguguluhan yung buhay. Yung problema na may problema, problema ka. Ikaw naman, hindi ka na nga makaawa sa problema mo, tapos magdadagdag ka pa. Iwan na po natin yun. Amen. So yung mga pampaswerte po natin, iwanan na po natin yun. Alatsang, pambuhay, iwanan mo na yun. Ang Diyos naman ay totoo. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Lumakad lang tayo at mamuhay sa ayon sa kalooban ng Diyos. Tapat ang Diyos na nangako sa iyo na pagpapalain yung buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Eh sabi niya dyan, iwanan ninyo yung dati ninyong pamumuhay. Ano yung buhay natin o hindi pa tayo mananampalataya ng Diyos, iwanan na po natin yun. Lalo na kung alam natin na hindi siya makakabuti sa buhay mo, hindi siya makakabuti sa pamumuhay mo, hindi siya makakabuti sa physical na katawan mo, hindi siya makakabuti sa pakikitungo mo sa iyong kapwa-tao, iwanan mo na lahat yun. At ang sabi pa dito sa 22, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, at nakahayag sa matuwid na at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Sabi nga, magbago na tayo ng takbo ng ating kaisipan at dapat na isuot natin yung bagong pagkatao. Kung ano tayo na binago ng Diyos, ganun po tayo patuloy na mamuhay at lumakad sa ayon sa kalooban ng Diyos. Sa aklat din po nandiyan, sabi niya dito, sino mga nagsasabi na nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kung sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ibig sabihin, tulangan daw po natin yung ating Panginoon. Kung sinasabi natin na tayo po ay sa Diyos. Amen! Dahil sabi ng Bible, ang sa Diyos ay lumalakad at namumuhay sa ayon sa kalooban po ng Diyos. Yun po yung tama. Kasi kung yung Diyos ang nasa puso mo, yung magiging buhay mo, yung kalooban ng Diyos. Kaya maganda, may pakita po natin yung mga dapat na makita sa atin bilang isang namumuhay ng tapat sa ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang Diyos po natin ay tapat po ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging tapat din po tayo sa Kanya habang tayo ay binibigyan po ng buhay. Kaya, hagaya po ng napag-aralan natin, una, balikan ko lang bago po mag-closing. Una, sabi po dyan ay maging tapat po tayo sa pananampalataya. Pangalawa, maging tapat po tayo sa pagsunod sa Diyos. Pangatlo, maging tapat sa mga kayamanang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At pang-apat, maging tapat sa pamumuhay. Kung alam niyo po ba yung tapat sa pamumuhay, lalo na po sa sistema po ng mundo, yung mundo po kasi kahit isang guhit lang po minsan natutukso. Hindi ko alam kung ano po yung nilalagay doon na kaaway. Natutokso po talaga yung tao. Isang guhit lang sa timbangan, isang guhit lang. Palagay nyo ba, magiging milyonaryo po kayo sa isang guhit? Hindi naman. Di ba? Bakit tinutokso ng kaaway yung tao na mandaya kahit isang guhit lang? Kasi yung po talaga yung kaaway. Tinutokso yung pero yung Diyos gusto niya maging matapat po tayo. Amen! Kahit isang guhit, pag sinabi isang kilo talaga. Pagka sinabi siyam na guhit talaga. Pag sinabi talaga isang kilo, isang guhit talaga. Yung po bang ganun, maging tapat po tayo. Kasi sabi nga ng Bible, dahil ang Diyos po natin ay tapat, dapat tayo po maging tapat. At magwawakas po ako sa isang talata, sabi dito ni King David, sabi niya, mula pagkabata ngayon ay tumanda na sa Psalm 37:25, sa awit 37:25, mula pagkabata ngayon ay tumanda na sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, sabi niya dito, sa taong tapat
ang Diyos ay nagpabaya o ang anak niya ay naging hampas lupa. Kung tayo daw po ay magiging tapat sa Diyos, ang Diyos ay magiging tapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. At hindi lamang po sa atin, maging sa atin pong buong sambahayan. Amen! Dahil nasabi niya, mula pagkabata ngayon ay tumanda na sa tanong buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak niya ay naging hampas lupa. Wala ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya kapag tayo nagtapat sa Diyos, ang Diyos ay mananatiling tapat sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen!